Mateo chapter 16 po, buksan po natin. Chapter 16, verses 18 to 19. Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos. Ay papahintulot sa langit. Ang ating title sa pag-aaral sa umagang ito, si Kristo ang nagtatayo ng ating iglesia. At ang ating pong pinakatema, ang kahulugan ng mga susi. First nga lang, hindi ka pa makarating, sa langit pa kaya? Ewan ko kung nakita niyo po yan. So nakita ko po sa newsfeed ng aking Facebook, ang sabi doon, sa church nga lang, hindi ka pa makarating, sa langit pa kaya? Kung titingnan natin, parang may sense itong quotation na ito sapagkat nagpapakita ito ng paniniwala na ang isang tao na tunay na may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat bahagi siya ng isang katawan ng ating Panginoon. At ang katawan ng ating Panginoong ito ay walang iba kundi ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Pinapakita sa ating pag-aaral sa mga nakaraang 4 na paksa patungkol dito sa passage na binasa natin sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19, na ang church ng ating Panginoong Jesucristo ay mismong itinayo ni Jesus, mismong itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita rito ng ating pag-aaral na kanino ibinigay ni Kristo ang susi ng church. Nakita natin, number 1, to the faithful servant and workers of Christ in the church. They are the doorkeepers. So nakita natin yon in verse 19, sapagkat nasabi doon, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. So meaning, sa mga apostles and disciples ibinigay ni Jesus, itong bilin na ito. Pangalawa, nakita natin kanino ibinigay ni Kristo ang mga susi ng church. To those who represented Christ in the church. Now they are the pastor, elder, or council. So nakita natin sa ating pag-aaral na maliwanag na dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik sa kalangitan at luluklok sa trono ng kalangitan, kailangan mayroong magre-represent kay Jesus Christ dito sa lupa, sa kanyang kaharian, as His representative or workers. At alam natin, walang iba yon, kundi yung ibinigay ni Jesus Christ first sa mga disciples or sa apostle, and then from generation to generation, ay nakita natin na naipasa ito until sa ating kapanahunan. And they are the office bearer of the church, namely the pastor, the elders, and even the deacons of the church. Nakita po natin yon. Ngayon, pinag-aralan natin what is the keys na ibinigay ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos o the Word of God. Why? Because of the Apostle Confession in verse 15. Kasi ang sabi doon, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. In verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So meaning, ang pinaka-key, ang pinaka-susi sa church ay walang iba, yung pagkilala at pag-recognize kay Jesus Christ. Na He is the Son of God and He is the Messiah. Meaning, it represents His one nature, okay? Isang one person in two nature. He is God and He is man.
So yun yung nakita natin. Ngayon, mas para ma-elaborate natin ang salitang key o ang salitang mga susi, I just want to share with you itong pinakamatandang confession na naisulat noong 1563 AD. Napakabatang Reformation, 1500, 1563. At pinakita rito ng Lord's Day 31, question and answer 83, ang tanong, ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit? Just imagine, 1563 pa lang, ang mga disciple ang mga mananampalataya noong 1500 ay pinag-uusapan na kung ano yung susi na ito, ano yung keys na ito. Well, because we know from the church history na itong Reformation na ito ay kumalas o galing po sa Roman Catholic dahil sa paniniwala ng Roman Catholic na ang susi ay ibinigay kay Peter at si Peter naman ay binigay daw po sa Pope. So meaning, the highest rank or hierarchy in the Church of Roman Catholic is no other than what? The Pope. He is infallible, hindi siya nagkakamali. So kapantay siya ng Bible, kapantay siya ng tradisyon ng church. So sa atin hindi ganoon eh. Kasi ang sinasabi ng Biblia, si Jesus Christ ang pinaka-head ng church, walang ibang magro-rule sa church kundi si Jesus. At paano magro-rule si Jesus sa church? Sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang salita ng Panginoong Diyos ang magro-rule sa loob ng church, ibig sabihin, ang susi na ibinigay dito ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang Scripture na ipinagkatiwala sa mga office bearer, sa pastor, sa elder, sa deacons, as council or consistory ng church ng ating Panginoong Diyos. So, saint siya yung pinakamataas. Kaya, itong Lord's Day 31 ng Heidelberg Catechism ay naisulat noong 1563. At ang tanong, ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit? And this is clear in Matthew chapter 16 sa ating passage, verse 19. Ang sabi ni Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Now, kung titingnan natin, ang tanong ay ito, Lord's Day 31, ano-ano ba ang mga susi ng langit? Now, kung ating titingnan, itong Matthew chapter 16, verse 19 na ito, itong Matthew chapter 16, verse 19 na ito ay nagpapakita na sinasagot ngayon ito na ang pangangaral ng banal na ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano o pagtitiwalag sa iglesyang Kristiyano, sa pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa mga mananampalataya at nasasara naman laban sa mga di sumasampalataya. So, ibig sabihin, ang susi na ibinigay ni Jesus Christ kay Apostle Peter and sa lahat ng disciples, and even now, sa panahon natin, ay yung means o pamamaraan na binigay ng Diyos. And what is this means? Preaching the gospel and Christian discipline. Ngayon, tignan natin. Ang pangangaral na banal ng ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano. Gusto natin tingnan ngayon, umagang ito, kapag ang pangangaral ng banal na ebanghelyo ay ginagawa ng church, dito nagkakaroon ng tinatawag na nabubuksan ang kaharian ng langit as well as in the church, at nasasarahan ang kaharian ng langit as well as in the church. Now, tingnan natin ang sinasabi ng Juan, Kabanatang 20. Juan, Kabanatang 20, tingnan po natin. Meron po akong presentation din na eh. Hindi ko gumana din sa natin. Nagkaroon tayo ng at hindi ko mabuksan. Okay? So ngayon, tingnan natin in John chapter 20. Ito po ang sabi sa John chapter 20, verse 23. Now listen to Jesus Christ in John chapter 20, verse 23. Now, sabi niya ay ganito. Ang patawarin
ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Now, this is the last statement of Jesus Christ. Bago po siya pumunta sa langit. Because the context is talk about after the resurrection of Jesus Christ in chapter 20. And then now, itong verse 23 ay nagpapakita ngayon ng kanyang pagbibilin sa kanyang mga alagad sapagkat siya ay pupunta na sa kalangitan. At ang sabi niya ngayon sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disciple ay ito: ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Now, if you notice, parang sinasabi ni Jesus Christ dito na binigyan niya ng karapatang magpatawad ang mga disciples. Parang ito yung nagsasabing, kapag ka lumapit ka sa akin, mapapatawad ka sa kasalanan mo, at the same time, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And that is not proper interpretation. Hindi po ito yung tamang interpretasyon. Now, pinapakita muna rito, ito ay walang iba, kundi yung pagsisend ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol. So, ibig sabihin, ang susi dito sa verse 23 ay makikita muna natin sa verse 21. Tingnan nyo, ang sabi niya sa verse 21 ng John 20, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. So the context is talk about sending the apostle. Ito ay ang pagsugo sa mga apostol. Ito ay tungkulin ng mga apostol na mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. So the context is talk about the mission of the Apostle Paul, the Great Commission, ang pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Now, ang sabi niya ngayon ay ito sa verse 22. Pagkatapos, sina'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Now, kung titingnan natin, pinapakita ngayon dito na even Jesus Christ is not present physically dito sa mundo, pagkayari ng kanyang pagpunta sa langit. Nakita niyo, pagpunta ni Jesus sa langit, sa kanyang physical na kalagayan, ala siya rito sa lupa, ang mangyayari ngayon ay, kung wala siya dito sa lupa, mayroong problema. Ang tanong ngayon, sino ngayon ang makakasama ng mga disciple? Sino ngayon ang makakasama ng mga disciple? Ngayon, ang sinasabi niya ngayon, ang makakasama ng mga disciple ay walang iba, kundi yung Espiritu Santo na ibinigay sa kanila. Kaya ang sabi, pagkatapos sila'y hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito yung assurance na sinasabi ni Jesus Christ na kapag ginagawa ninyo ang pangangaral na salita ng Panginoong Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos, kasama ninyo ako. Because of the Holy Spirit. And patungkol sa sinasabi ni Jesus Christ, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ibig sabihin, yung forgiveness for their sin is talk about those who will receive salvation coming from Christ. So, ang sinasabi ngayon dito, sa Kanya. So, ibig sabihin, the key is talk about preaching the Word of God. Kapag pinangaral ang salita ng Diyos, kapag binahagi ang salita ng Diyos, kapag ito ay tinuro ang salita ng Diyos, ang gospel ni Kristo, sa isang makasalanan na tumanggap sa ebanghelyong ito, ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. And they will receive in the church. In the same way, sa kabaliktaran naman, sa bandang panig naman, sa ganun din paraan, ang sino bang tao na magre-reject sa gospel
gospel ni Kristo na narinig niya ay kailanman ay hindi mabubuksan sa kanya ang kalangitan. Hindi mabubuksan sa kanya ang church. Why? Because the church is for those who believe and receive to Jesus Christ as their Lord and Savior. So, nung sinabi ngayon dito ni Jesus Christ, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So, ibig sabihin, ang magdedetermine ng forgiveness sa isang tao ay hindi yung pastor, hindi yung leader sa church, hindi yung mga apostol, hindi yung mga disciple. Ang nagdedetermine sa isang tao kung siya ba ay karapat-dapat na mapakasama sa kaharian ng langit, which is yung church dito sa lupa at church sa langit. Ibig sabihin, ang nagdedetermine ay walang iba, kundi yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakuha niyo yung punto natin? Ibig sabihin, ang isang makasalanan, kapag natanggap niya, narinig niya ang ebanghelyo ni Kristo, at siya ay sumampalataya, tinanggap ito, tinalikuran ang kanyang kasalanan, si Jesus ay naging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang kaharian ng langit ay nabubuksan para sa kanya. Kaya kapag siya ay tumanggi, nagtatwa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, ang taong ito kailanman ay hindi papatawarin ni Kristo at hindi mabubuksan sa kanya ang kaharian ng langit as well as ang kaharian niya dito sa lupa, which is His church. So, ibig sabihin, sino ang nagdedetermine sa isang tao upang patawarin ang kanyang kasalanan? Sino ang nagdedetermine upang ang isang tao ay hindi patawarin sa kanyang kasalanan? Ang gospel. Ang ebanghelyo. Si Kristo mismo. Dahil sa ating pag-aaral, walang ibang susi sa church kundi ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sinabi niya, "Upon this rock I will build my church." Jesus is the builder of His church. Meaning, lahat ng tao na maliligtas, tatanggap sa gospel, papatawarin sa kasalanan, bubuksan ang kaharian ng langit, bubuksan ang church upang maging bahagi siya ng katawan ni Kristo. Ngayon, ang tanong, mahalaga ba na maintindihan natin na ang isang church ay nararapat na tama ang kanyang ebanghelyo? The answer is yes. Why? Because in Matthew chapter 16, verse 17, ang sabi doon, "You are the Son of God, the Messiah, the Christ." In other words, kapag ang isang church ay hindi tumatalima sa pagkilala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay man, He is a truly man and He is a truly God, this church is a false church. Walang salvation na inaalok sa ganong paniniwala. Anumang laki, anumang dami ng tao sa loob na yon, ay nagpapakita ito na this is not the real church of Jesus Christ. Even in Matthew chapter 7, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, in the last day, marami magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral kami, nagpalahis kami ng demonyo." Di ba? Gumawa kami ng maraming kababalaghan. And what is the answer of Jesus Christ? Hindi ko kayo kilala. Mapaggawa ng masama, lumayo kayo sa akin. It doesn't mean na ang isang church ay nagsasabi Kristo ang pinapangaral niya, pero there is no proper understanding and knowledge patungkol kung sino si Jesus Christ na dapat na ipinapangaral sa loob ng simbahan, hindi ho yun ang pinakapunto ni Jesus Christ dito. Kailangan nating maintindihan muna, if Jesus Christ is the builder of His church, who is Jesus? Jesus is truly God and Jesus is truly man. He is a truly man because of His mission, kailangan niyang mamatay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. He is truly God because no man will save the humankind dahil pakasalanan ang tao. Ang magliligtas sa kanya, sa tao, ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang
tao. Kaya niyo sinabi ngayon dito na ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So meaning, paano natin madidistinguish ngayon? Na ang pinatawad na ay pinatawad na ng ating Panginoon. Una, sinasabi ko sa inyo, kailangan maging malinaw sa Kanya kung sino si Jesus sa Kanyang buhay. Dapat malinaw sa Kanya kung sino ang Diyos sa Kanyang buhay. Malinaw dapat sa Kanya na Jesus Christ is the second person of the triune God, na ang pinakasentro ng Diyos sa isang Diyos sa tatlong persona ay walang iba kundi si Kristo na nagkatawang tao, sapagkat siya ang nagpakilala kung sino ang Ama. That's why ang sinasabi niya sa Hebrew chapter 1, Jesus Christ is the visible of invisible God. In Hebrew chapter 1 verse 2. Sinasabi niya sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16, sabing gano'n, si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita. Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 11, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Namuhay ng isang alipin, oo, hanggang kamatayan sa cross. Now, dapat nating maintindihan, ang sentro ng isang Diyos sa tatlong persona ay walang iba kundi si Kristo. Why? Because Jesus Christ presenting His Father sa kanyang pagkakatawang tao. That's why we believe na sinasabi ng Biblia na ang Diyos Ama ang may lalang ng langit at lupa, ang lahat ng narito. Ang Ama ang siyang humirang ng mga taong ililigtas. Jesus Christ is the co-creator of God the Father, and He is the Savior of God elect. Na ang Amang humirang ang siyang magliligtas, at ang banal na Espiritu kasama sa pag-create. In John chapter 1 verse 2, Genesis 1:2, at ang banal na Espiritu ang nag-born again sa buhay ng isang taong makasalanan. So yun yung gustong ipakita sa atin ngayon dito. Ngayon, kung ibinigay ni Jesus ang susing ito, ang ebanghelyong ito sa church, ano ang tungkulin ng church? What is our responsibility? The responsibility of the church first is to preach and teach and share the word of God. Nakanya? Yun yung tungkulin natin. Ang tungkulin natin, upang maligtas ang isang taong makasalanan, ay ipangaral, ituro at ibahagi ang salita ng Diyos. When I say ituro at ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos, this is not only particular para sa mga unbeliever. Because unbeliever, we need to evangelize through the gospel of Jesus Christ. Pero kailangan ng church, even na tayo ligtas na, kailangan natin ng gospel ni Jesus Christ. Kailangan natin ng word of God. Kaya nga, the center of the church is no other than the pulpit. The center of the church is no other than the word of God. Why? Because if the church, kung ang church ay nangangaral ng tapat, ginagampanan niya ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ibig sabihin po, si Jesus Christ as our head ay patuloy na nagdadala ng kanyang mensahe sa mga taong hindi paligtas at sa mga taong naliligtas. So unang-una sa lahat, kaya ibinigay sa church ang susi, ang gampanin niya ay magturo, mangaral ng salita ng Diyos. At kung sino man po ang naligtas, ipinaubaya ito ng Panginoon sa binigyan niya ng tungkulin sa loob ng simbahan. That's why membership is very important in the church. Membership is very important to the church. Alam niyo ho, sabi ho ng Belgian Confession of Faith, Article 28. Ang sinabi ho doon, patungkol sa church, na sulat ng 1563, na sulat ng 1563, kasunod po ng ng Heidelberg Catechism na ating tinatalakay. Ito po pala yung 1563, yung Belgian Confession, 1561. Ang sabi doon, tungkulin ng bawat isa na naligtas na ianib ang kanyang
kanyang sarili sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Tungkulin niya. Kapag naligtas ang isang taong makasalanan, tungkulin niya na ianib ang kanyang sarili saan? Sa church ng ating Panginoong Jesucristo. You have responsibility to join yourself to the church of Jesus Christ. Why? Because there is a lone believer. Walang nag-iisang mananampalataya. If you say, you need to join yourself in the church of Jesus. Kaya nga sinabi doon, nilagay pa doon, outside the church, there is no salvation. Sabi doon, sa labas ng iglesia, walang kaligtasan. And this is true. Bagamat naririnig natin itong quotation na ito sa mga post-religion na outside the church there is no salvation, this is coming from Augustine. Sabi ni Augustine, outside the church there is no salvation. Why? Because kung ikaw ay kasama sa pinili ng Ama, pinubos ni Kristo, binorn again, at sinelyo ng Banal Spirit, dapat bahagi ka ng isang local church. Bahagi ka dapat ng isang simbahan. Well, membership in the church is not cause of our salvation. Ang pagiging member po natin sa isang church ay hindi po nangangahulugan na you are saved. Our membership is the church as the fruit of our salvation. Kaya ka member ng church, kaya ka member ng iglesia, kaya ka member ng ating church dahil niligtas ka na ni Kristo. Naiintindihan niyo? So, ibig sabihin, binigay ngayon ito ng Panginoon sa bandang dulo, kung di ako nagkamali, dito sa Belgic Confession, Article 28, 5 paragraph ang sinabi doon, tungkulin ng mga pinuno sa loob ng iglesia na mataimtim nilang alamin kung totoong may kaligtasan ang sino mang bahagi sa loob ng simbahan o ng church. So, pinapakita ngayon dito, when you, halimbawa, isang kapatid natin, meron siyang sinyera ng Word of God. Di ba? Naligtas ngayon yun. Nung sinabi niya, di ba, sinyera niya ng Word of God, yung kaibigan niya. What is next? Ano yung kasunod nun? Ahayaan mo lang siya na ligtas siya, pero wala siyang church na bibilangan? Hindi yun. Ang gagawin mo doon, dahil nilid mo siya sa Ebanghelyo at nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo, ibibilang mo siya sa pamilya ng Panginoong Diyos, which is the church. Ngayon, pagpunta niya sa loob ng church, siyempre, of course, dahil na-share mo siya ng Word of God, hindi lang basta siya pupunta sa church para umattend. Kailangan magkaroon siya ng proper perspective and understanding sa loob ng church na bakit ako magiging kabahagi ng church na ito. Dahil lamang ba para maging attender ka o pupunta ka ng Sunday o uwi ka ng linggo o uwi ka pagkayari ng service? This is not the will and the plan of God. Mayroong layunin ng Lord because you are part ng katawan ni Kristo, you need to function ayon sa spiritual gifts and talents na binigay ng Diyos sa atin. Nakuha niyo? Pero bago mangyari yon, kailangan niyang maging kabahagi sa loob ng church, hindi dahil susukatin natin siya ngayon na pag ba hindi siya nagtilap ng membership sa loob ng simbahan, hindi ba siya member? Of course, member siya sa church. But kailangan niyang maintindihan yung formality ng pagiging members upang alam niya what his or her accountability as a church and what is the accountability of the church para sa kanya. Of course, bago mangyari yon, minsan tinatanong ng pastor, sister, brother, paano ka naligtas? Di ba? Bakit mo kailangan tanungin? Para ma-confirm mo na yung gospel na nagligtas sa kanya ay tama. Baka sabihin niya sa'yo, si Kristo ho ay tao, hindi ho yan Diyos. Ba't naman tatanggapin ko siya sa church? Di po ba? Hindi ho ako naniniwala na may isang Diyos sa 3 persona. Hindi ho yun yung aral natin. Hindi that is the orthodox and evangelical and biblical doctrine. That's why, before na maging bahagi sa loob ng church natin, kailangan maintindihan muna natin. Sister, paano ka naligtas? Bro, paano ka naligtas?
Please explain. Pag sinabi niya, naligtas ako dahil si Kristo ang umako ng aking kasalanan sa cross. That's biblical, di ba? Nabuhay siya para patunayan na ako ay may buhay na walang hanggan. Naniniwala ako na si Kristo ay Diyos. Naniniwala ako na si Kristo ay tao. Naniniwala ako sa isang Diyos sa tatlong persona. Naniniwala ako na dapat na ang spiritual gifts na ibinigay ng Diyos and talent sa akin ay gamitin ko para mapalakas ang kanyang katawan. Ito yung church. Kailangan maintindihan niya ito. That's why, ibinigay ngayon ang susi kanino? Sa mga apostol, sa lahat ng disciple, generation to generation, 2,000 years ago, from Matthew chapter 16 unto our first 21st century, binigay ito. At ito ngayon ay dapat na ginagawa ng isang church, lalo na ang mga office bearer, from pastor, elder, deacons, we need to be confirmed, ito bang taong ito ay totoong ligtas. Kung siya po ay magsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, hindi po natin bubuksan para sa kanya ang church. Tama po ba? Why? Because meron pong false teaching and may error sa kanyang paniniwala. Kapag sinabi niya na si Kristo, na walang isang Diyos sa tatlong persona, pinaniniwalaan niya yung oneness, na si Kristo ang Ama, ang Anak, ay isang persona lang at isang Diyos yan. Oneness yan. Sasalam natin ang church para sa kanya. Why? I mean, ibig sabihin, hindi natin siya tatanggapin as a member ng church. Maaaring pumasok siya rito at magsuri upang mas maintindihan pa niya. Pero sa pagsukat natin sa ganong kalagayan, hanggat hindi siya nakukundikta na may isang Diyos sa tatlong persona at paniniwalaan niya yung pagiging oneness niya o paniniwalaan niya na si Kristo ay tao, hindi Diyos. Puro yung sinasabi niya, maaaring pumasok siya sa church, pero officially as a member of the church, hindi po natin pwedeng gawin. That is the clear teaching of the Word of God. Ibinigay niya ang susi sa iglesia. Ibinigay niya ang susi sa church. At ang susing ito ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. This is the gospel of God. This is the gospel of Christ. Ito yung nagpapatawad ng kasalanan. Ito yung nagsasabing ligtas ka. Ito yung nagsasabing hindi ka ligtas. Ito yung nagsasabing binuksan na sa iyo ang kalangitan. Tinanggap ka ng Diyos sa langit. Tinanggap ka ng Panginoon ngayon dito sa kanyang kaharian, dito sa lupa. Yan ang ibig sabihin po nito, mga kapatid. So maliwanag ngayon na pinapakita sa atin ngayon dito, ano ba ang susi ng kaharian ng langit? Ang susi ng kaharian ng langit ay walang iba kundi si Kristo o kanyang ebanghelyo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagkabuhay sa krus, at ang susi sa church ay walang iba kundi ang Word of God, ang gospel, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo lalagpas, hindi tayo kukulangin. We need to submit ourselves dito sa teaching ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Kaya napakahalaga po nito. Kaya nga, paliwanag doon sa Belgian Confession of Faith, Article 28, kapag naiintindihan mo ito, ang sabi pa doon, walang sino mang binigyan ng karapatan na ihiwalay niya ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoon. Dahil pag hiniwalay niya ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoon, ang ibig sabihin po nun, apostate siya. Ibig sabihin po nun, hindi na niya kinikilala na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ayaw na niyang ipasakop ang kanyang sarili sa pamatok ni Kristo ng kanyang salita doon sa loob ng church na kanyang kinabibilangan. Kaya sabi doon, sa bandang dulo, kapag tayo ay tumatalikod sa church ng ating Panginoong Diyos, tinatalikuran natin si Kristo. Kapag tayo ay hindi nagpapasakop sa aral ni Kristo, ay ginagawa nating mas matalino pa tayo kaysa kay Kristo. So yun yung sinasabi. Kaya nga, maliwanag na yun sa atin, mga kapatid, kung ang susi pala sa church upang patawarin ng isang taong makasalanan ay ang gospel ni Kristo, si Kristo mismo. What is our responsibility now? Pansinin mo, yung mahal mo sa buhay, yung mga nakakasama mo sa church, sa trabaho mo, yung nakakasama mo sa school, yung mga kapitbahay mo, paano sila? Paano sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan? Bakit
Bakit ba kailangan patawarin ang tao sa kasalanan? Kasi may naghihintay na kapahamakan. At ano ang naghihintay na kapahamakan? Kung siseryosohin natin ito, paghihirap sa apoy ng impyerno. Amen po ba? At ang tanging magpapatawad na sa kanila ay si Kristo. Tatanggapin na sila ng Ama dahil kay Kristo. Ang basihan upang sila ay mapawalang sala, si Kristo. Pero tayo, ano ang ginagawa natin ngayon? May awa ba tayo sa mga taong nakapaligid sa atin? Hindi ko po sinasabi at di po ako nagte-take advantage sa mga pagtuturo ko pong ito. Pero just use your imagination ngayon. Naiisip niyo po ba yun? Magulang ko, walang relasyon sa Panginoon. Pag namatay, alam ko yung description ng impyerno. Alam ko yung description ng Lucas 16. Yung matandang mayaman na yung kaluluwa naghihirap sa apoy. Alam ko ang Revelation 21, verse 8. Lawang apoy na asupre. Just imagine. Now, you are saved. You are secure. Anytime nakuhanin ka ng Lord, because of Jesus Christ, pupunta ka sa langit. Eh, how about your loved ones? How about your friend? How about your neighbor? Naiintindihan niyo po ba yung pinag-uusapan natin dito? Na hindi ko po maisip na kapag lagi kong naaalala yung Lucas 16, ang sabi ng matandang mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. Ang sabi ng Revelation 21, ang sabi doon, itatapos sa lawang apoy na asupre. Just imagine, ano yung mararamdaman natin? That's why the church is important. This church is important. Hindi ko pinag-uusapan dito, are you mega church? Or are you 50 church? 50 members in the church? No. The Church of Jesus Christ is always appear in any place na maliit na malaki, konti at madami. This is considered as a Church of Jesus Christ. Na ito yung ginagamit ng Panginoong Diyos to propagate the gospel, to share the word of God. Upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na sinabi niya, dito, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kalangitan. Ang ipahintulot niyo sa lupa ay papahintulot sa langit. Ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ang inyong kalagay sa lupa ay kakalagay sa langit. This is not my authority to say, masamang espiritu, tinatalian kita. Hindi ho yun. Hindi ho yun yung ibig sabihin nun. Ang sinasabi ngayon dito, mga kapatid, gusto mo ba na may mga taong maligtas? Let us share the word of God. At kung naligtas sila, the church is open for them as in heaven. Yun ang sinasabi doon. Yun yung gustong ipakita sa atin ngayon dito. Kaya ako naniniwala ko, kung merong pinakasentro ng buhay ng mga mananampalataya dito sa lupa, ang sentro ng ating buhay primarily ay walang iba, kundi ang church. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang mga ginagawa natin sa buhay natin. That is means of our resources sa buhay natin. Pero don't forget, you are a Christian, you are a disciple of Jesus Christ. You are not living in this world per se, but you are living in the kingdom of Jesus Christ, and that is the church. At kung si Jesus ang iyong king o hari ng iyong buhay, ang sentro dapat ng buhay natin kay Kristo sa hari at ang kanyang church. Amen? So yun yung gusto ipakita. And we are mandated by the King to share the word of God. Because kapag tinanggap nila yung gospel, binubuksan ni Jesus ang pagpapatawad sa kalangitan as well as in the church. So ngayon, what is the practical application nitong pinag-aaralan natin? Well, mga kapatid, ang practical na aplikasyon sa pinag-aaralan natin ngayon ay walang iba. Una, kailangan natin na maintindihan sa ating mga sarili ngayon na Lord, ako ay naging bahagi ng iyong kaharian, ng iyong church. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa aking kapatid, hindi dahil sa mga taong kasama ko, kundi nabuksan ang inyong kaharian, ang inyong church, ang inyong kalangitan para sa akin.
dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Amen? No credit to anyone. Hindi ko credit, hindi nyo credit. This is credit for the Lord. Ang salvation na meron tayo. Kaya lahat tayo ay bahagi ng kaharian ng Panginoon. Bahagi ng katawan ni Kristo. At bahagi tayo lahat sa kaharian ng Panginoon dahil sa ating Panginoong Hesukristo na namatay at nabuhay sa krus. Yun yung gustong ipakita sa atin. Pangalawa, nilagay tayo ng Panginoong Diyos sa church upang maintindihan natin na bahagi tayo ng kanyang katawan. We are part of His body. Wala pong hindi mahalaga sa katawan natin. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa pilik mata mo na hindi kita kailangan. Nilagay ng Diyos yan because God has a purpose. Amen? Lahat ng nakikita natin sa katawan natin, mahalaga po ito. Hindi po ito hindi mahalaga. Mahalaga ang bawat isa. Kaya nga sabi ng Book of Corinthians, kung sino pa nga yung hindi mahalaga, yun yung dapat na pinapahalagahan natin. Tama po ba? Ang sinasabi ng banal na kasulatan ngayon, na ligtas ka, hindi para ligtas ka lang. Naging bahagi ka ng church o katawan ni Kristo, hindi para maging miyembro ka lang. You need to function as you are part of Christ's body. At alam ko na ang lahat ng mananampalataya, at least, you have one talent or spiritual gifts coming from the Holy Spirit. Bakit po? Tingnan niyo katawan natin. Lahat ng bahagi ng katawan natin may function. Tama po ba? Kapag nagka-problema po ang atay, ano kaya mangyayari sa katawan natin? Didilaw tayo. Di po ba? Tama po. Pag hindi nag-function ang bato, healthy pa ba ang body? Hindi po. Ako may problema ako ngayon sa kalusugan. Sabi ng asawa ko, magpa-check up ka na. Kasi sabi ko, ano naman to, paulit-ulit lang eh. Pero, hindi maganda yung pakiramdam ko at hindi rin maganda yung nasa gawing pakiramdam ng katawan ko. So, ano yung punto natin dito? Kapag nag-malfunction po ang isang bahagi ng katawan, ano yung mangyayari sa buong katawan? It is affected. Di po ba? Kaya, hindi lang po tayo niligtas ng Diyos. Hindi binuksan ng langit. Hindi binuksan ng church. Sa atin para hindi tayo mag-function, lahat tayo dapat nagpa-function. Amen? Sa mga nakikita po ng mga pinopost ko, from weekdays to weekdays, by the grace of God, I always doing my duty as your pastor. Kasama po yung mga kapatiran natin. Di ba? Pero lagi ko sinasabi, Lord, this is our ministry. Pero you are the God na magpapatubo at magpapalago ng lahat ng ito. Dahil lingkod lang eh, di ba? Manggagawa lang eh. Ala sa atin ang paglago ng church. Wala sa atin ang pag-growth ng mga mananampalataya. Ang pag-growth ng church at pagsisave ng Panginoon ay nakabase palagi sa kanyang kalooban sa buhay ng isang tao at ng kanyang church. So, ibig sabihin, naging bahagi tayo ng church na ito, kailangan nating mga kapatid na isipin, Lord, ano ba ang bahagi ko sa church namin? Naisip niyo po ba yun? Lord, ano ba yung gifts, talents na binigay mo sa akin na magiging bahagi para sa paglilingkod ko? Ako, naniniwala ako lahat tayo. As a one body, part ng katawan natin, meron tayong magagawa sa church. Amen. Pangatlo, sa mga mission extension natin, mga kapatid, walang paraan ang Diyos upang buksan niya ang langit at ang church, kundi ang pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag tapat tayo na nagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos at may naliligtas, ang church ng Panginoon ay binubuksan sa kanila. Amen. At kapag binubuksan ang church ng Panginoon, gaano man kadami o konti ang miyembro sa loob ng simbahan, God consider this local church as His church. Amen po ba? Si Jesus nga, for almost 3.5 years, sa aking pag-aaral sa Book of Acts chapter 1, verse 12,
O 120 ang nasa taas bago dumating ang Pentecostal. Nakita nyo? Nadagdagan lang ng 3,000 sa chapter 2. Naging 4,000 pagdating ng chapter 4. Di ba? So, meaning, pinapakita rito, hindi po pinag-uusapan dito na gaano karami ang nasa local church mo. Ang tanong ngayon natin dito, ginagampanan ba natin yung tungkulin natin sa binigay ng Panginoong Diyos? Yung gospel niya, faithful ba na share, na ipipreach, na ituturo, na ipapamuhay ng bawat isa sa atin. And lastly, ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo ay dapat basihan ng ating pamumuhay. Amen? Why? Sa susunod natin pag-aaralan nyo. Kasi kapag ang gospel ni Jesus Christ ay hindi nakikita sa buhay natin, nasasarahan po, isasara para sa atin ito. Bakit po? Because Apostle Peter, in Galatians chapter 2, Galatians chapter 2 yata yun, na sinabi doon, nang nakita ko, sabi po doon sa Galatians chapter 2, verse 14, nang makita ko hindi sila namumuhay, ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat. So nakita ni Peter, ni Paul, na hindi namumuhay sa diwa ng Ebanghelyo si Apostle Peter. Ibig sabihin, Apostle Paul rebuke Apostle Peter. Nakita niyo, ni-rebuke. Nagpa-rebuke naman si Peter kasi nga, hindi namumuhay sa gospel. Amen. So, kasama din po sa pamumuhay natin ang pagyakap sa gustong gawin ng Diyos sa kanyang church, sa kanyang iglesia. At sana maging bahagi tayo rito, especially sa pagpapropagate ng gospel ni Jesus Christ. In what way? In our prayer, in our financial support, and in our involvement physically sa mga ministry ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mas mahalaga na maintindihan natin na tayo ay bahagi ng katawan ng church ng ating Panginoon. Dahil alam natin na yon ay bunga ng kaligtasan at alam natin, one day, the kingdom of heaven will open for us kapag tayo po ay namatay na at nagpahinga na mula sa katawang meron tayo. And we will hear the commendation of Jesus Christ. Welcome, faithful servant, and welcome, my faithful child. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Sa mga salita nyo na aming natanggap, aming narinig. And I pray, Lord, na nawa po, by your grace and your mercy, ay patuloy po na ipinaunawa niyo po ito sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat ang forgiveness ng aming kasalanan ay hindi po nakabase sa tao, hindi nakabase sa sino man sa amin. Ito po ay nakabase sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At kung na-experience po namin ang lahat ng ito, marirealize namin sa aming mga buhay na dapat nyo rin po kaming gamitin to communicate your gospel sa mga tao, Panginoong Diyos. In a simple sharing of your word, Panginoon, na namatay si Jesus sa cross para sa Kanya, nabuhay para sa Kanyang kaligtasan, we can communicate in a simple way itong mensahe ni Kristong ito sa mga taong dapat namin ma-share. And Lord, help us sa buhay po namin, O God. Na nawa po ay patuloy na ma-realize namin na napakahalaga po pala ng inyong church sapagkat ito ay inyong katawan. You are the builder of your church. We recognize that this small church ay tinayo mo, Panginoong Jesus. At ang lahat ng bahagi na dinadala mo rito, ayon sa inyong kalooban, ay patuloy na pinapanatili niyong nakakabit sa inyo. Katulad ng John chapter 15, na ang lahat ng tunay na inyong mga anak ay katulad ng sanga na nakakabit sa baging, walang iba kundi si Kristo. Kung ang isang tao ay hindi totoong ligtas, ang sabi niyo rin po, pinuputol niyo po itong sangang ito at inaalis upang na sa ganon ay patuloy na mamunga pa ang mga totoong naligtas. Lord, help us to have mercy to those who are not yet saved, O God.
sa mga mahal namin sa buhay, sa mga pamilyang nakakasama namin, sa mga tao, sino man sila. Nawa po, tulungan niyo po na i-share namin ang inyong mga salita. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy kang gumagawa sa inyong church na ito. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na sa inyong biyaya ay pinapanatili niyo sa inyong iglesyang ito. Bagamat alam namin lahat na kami ay may mga pagkukulang, pero Lord, bilang mga anak ninyo ay lagi niyo kaming minamahal, Panginoon. At laging may kapanariwaan sa inyo kapag ka ang salita niyo ay aming natatanggap. Lord, tulungan niyo po na maging mag-alakin kami na laging nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa inyong church, at nagmamahal sa kapwa namin, especially sa kapwa namin mananampalataya. Lord, kilala niyo po kaming lahat, at ang prayer ko po, anumang mga dinadaanan ng bawat isa, anumang mga struggle na meron ng bawat introduction sa patungkol sa ating pinag-aaralan. Nakita na natin ang pag-aaral natin dito, di ba? Nakita natin who is disciple, nakita natin ito na kung saan ay sino sila. Ang mga alagad o tagasunod ay isang taong sumampalataya at naniwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus at tumanggap na ng regalo o kaloob ng buhay na walang hanggan. Napag-aralan na rin natin yung discipleship and disciple making. Nakita din natin na